Good day sa ating lahat. So ako po pala si Brad Ramon. Welcome to my channel. And this time, so gusto ko i-share sa inyo ano yung mga skills na dapat meron ng isang data analyst for data analysis. So this is based on my experience being a VA and a freelancer for more than 2 years. So um, I'm not sure if this is basic para sa inyo or this is advanced, no? But based on my experience, um, dapat meron ka, kung gusto ka maging isang data analyst, dapat meron ka nito. So, ito yung mga skills no, na kailangan at makakatulong sa pag-analyze ng data. Okay? So, let's start. So if ever yung video na to is nakatulong sa inyo at nakapagbigay alam, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Let's go. So, ah ako po pala ay dating private corporate employee. So, nagtrabaho po ako right after I graduated in college. Ako po ay nagtrabaho as accounts officer sa isang bangko. And then after no, naging auditor po ako. So, after auditing, naging senior accounting specialist sa isang dressing plant. And then, naging assistant store manager sa isang appliance store na kilala din. And after no, naging isang cost analyst sa isang malaking kumpanya din. So, doon ko na-develop yung skills ko sa na-share ko ngayon sa inyo. And yun yung mga skills na nagamit ko kaya ako more than 2 years na sa client ko. So, okay. First skill na kailangan mo is yung basic keyboard shortcuts. So, alam natin sa data analysis, part ng job mo is to gather data. So, dapat ah, mabilis yung pag-gather ng data, especially marami. So, always set your expectation na marami yung data na gather mo. So, kahit yung actual data is kakunti lang, always set your expectation in advance na marami yung data. So, dapat ready ka if ever na marami kang data na i-gather. Siyempre, part ng job ng isang data analyst is to analyze the data. So, kung hindi ka pwede magbabad doon sa pag-gather ng data. So, dapat mabilis. So, isa sa mga nakakatulong is yung basic keyboard shortcuts. So, alam natin na ah, hindi ganoon kadali, no? I-improve yung ating skills sa typing. Pero, it's better na at ating i-practice yung mga keyboard shortcuts. May mga bagay na mas mabilis nagagawa ng keyboard shortcuts compare sa mouse. So, yung sa akin, before is talagang mouse yung ginagamit ko. Ah, yung aking left hand is pang typing lang, then yung mouse yung talagang nag-highlight. Okay, so ang daming ginagawa ng mouse. Pero nakaka-delay ng time yung mouse. No? So may mga keyboard shortcuts na pwede mong gamitin para mas mabilis mo magawa yung dapat mong gawin. So, sa akin ngayon, sa case ko ngayon, pipihira ko na lang nagagamit yung mouse. So, always yung hand ko nasa keyboard na kasi nandun na alam ko na yung mga shortcuts. And kung ano lang yung hindi nagagawa ng keyboard, yun yung time na ginagamit ko si mouse. Okay? Um, so, again, napaka-importante na dapat mabilis yung pag-gather ng data kasi meron pang analysis na gagawin. So, second, na dapat meron ka being isang data analyst is basic Excel formulas. So, based on my experience kasi, may mga VA na na-hire na they are data analyst before. So, I'm not sure kung ano yung job description nila before, but ah hindi nila alam yung basic Excel formulas kaya hindi nila nami-meet yung expectation ng client. No? So, sa basic Excel formulas kasi, pwede mo siyang gamitin ah to gather data na mas mabilis din. So, it's an advantage kung meron kang combination ng keyboard shortcuts and meron ka ding
knowledge doon sa basic Excel formulas. So, napaka-importante nun. So, I'm not sure I'm not saying na lahat ng employer is nagre-require talaga na dapat meron kang basic Excel formulas na skill. Pero it's always better na advance yung skills mo compare doon sa actual na trabaho mo. So, if needed, at least meron kang makukuhang skill na pwede mong gamitin. Pero kung wala kang skill sa basic Excel formulas, hindi mo naintindihan yung mga formula sa Excel, like paano maglagay ng formula sa isang cell, paano mag-copy ng formula sa lahat ng cell na mas mabilis, um, mahihirapan ka along the way. So, meron tayong timeline being data analyst, may timeline ka paano kung kailan mo isasubmit yung inyong data kailangan. So, may mga instances din na hindi gano'n kadali mag-generate ng data, especially kung gumagamit ng software yung client mo. So, kailangan mo pa i-download yun. Kapag download mo yung file at hindi pa siya naka-arrange, kailangan mo pang i-arrange yun. So, kung wala kang Excel formulas sa keyboard shortcuts, talagang ah, mahihirapan ka. But along the way, may mga client naman na willing mag-train. But again, just to be safe, it's always better na advance yung skills natin. Okay? And next is charts. So, kapag ka yung mga data is na-gather mo na using keyboard shortcuts, using Excel formulas, so naka-ready na yung data mo. Before mo siya ma-analyze, kailangan may makita ka doon sa data. So, and yung chart, not really required, but nakakatulong siya para mas madali mong ma-visualize yung trend ng data na nakuha mo. So, sa akin kasi, sa experience ko, hindi ako na-require ng client ko na every time kasi na manghihingi siya ng report, hindi niya required na gumawa ng chart. So, what I did, uh, there was one report na ginawan ko siya ng chart kasi based on my assessment, mas madaling mabivisualize yung ah, changes or yung movement ng figures. So, nung nakita ng client ko, natuwa siya and doon pa lang niya na-realize na useful yung chart. So, may dalawang cases yan. Una, syempre yung client, ayaw na talagang gumamit ng chart. Pangalawa, ah, hindi siya aware na pwede pala, na useful pala yung chart. So, from that day na nag-submit ako ng report na with chart, yung mga succeeding reports ko lahat by charts na. So, nakakatulong, no? Mas natulungan yung client ko sa daily operations nila, sa daily decision making nila para syempre dun sa operations ng company na mas maging competitive pa dun sa market. Okay? So, napaka-importante no, alam natin gawin kung ano yung, or alam natin mag-create ng chart sa Excel based dun sa ating mga data na nag-gather. So, in my experience din kasi, na may mga na-hire na data analyst na hindi rin marunong sa charts or hindi sila gano'n ka-knowledgeable sa charts. And minus points yun. Minus points sa client kapag hindi ka marunong and ni-require ka. Okay lang kung hindi ka re-require. Pero paano kung hiningan ka tapos natagalan kang gawin? Tapos yung client mo alam na madali lang yun. So, since natagalan kang gawin, malalaman nila na hindi ka gano'n ka knowledgeable sa charts, which is basic ng ah, pagiging isang data analyst, okay? So, ang last is itong skeptical attitude. So, yung skeptical attitude kasi, ano ba yung principle of skepticism? Natutunan ko to nung maging auditor ako. Every time we have the data, kapag meron ka ng figures sa harapan mo, dapat sensitive ka doon sa unusual na changes or movement. So, ah, from gathering of data, lalagyan mo na siya ng formulas, lalagyan mo ng charts, so nakikita mo yung movement ng figures. Ngayon, sa skeptical attitude, dapat sensitive ka dun sa unusual movement. So, bakit sa period na to, normal lang yung changes?
tapos biglang bumaba, tapos biglang tumaas ulit. So nakikita yun sa chart, tapos lumalagsak. Ano nangyari dito sa period na to? Bakit biglang bumaba, bakit tumaas? So doon ka ngayon mag-start na mag-figure out. Doon na nag-a-apply yung analysis natin. So doon natin tinitignan kung ano yung ah, paano nag-ooperate yung business. So ano ba yung expected na figures ng client mo? Kasi bawat company merong mga goal yan na dapat i-hit monthly and yearly, quarterly, kung ano yung naset nila na goal. So, yung numbers na dapat na-gather mo, ipinakikita niya kung na, na nahi-hit ba or na-achieve ba ng company yung goal nila. No? So, doon mo nakikita. So, kapag alam mo na, okay, ito yung ganitong figure yung gusto ng company, pero yung actual figure hindi, biglang bumaba. So, doon ka ngayon mag-start mag-investigate, mag-gather ng more data. Ano nangyari dito sa period na to? Bakit bumaba? Doon na ngayon mag-start yung iyong observation. So, dapat kailangan mong ilista yung observation mo. Ito yung nangyari based on facts kasi yun eh. Hindi pwede mag-assume ka lang. So, kapag merong unusual na changes, lalapit ka dun sa mga point persons na pwede mong hinga ng data ano nangyari. And then, kapag nakita mo, okay, ito yung nangyari, sa ganitong period may nangyaring ganito, sa ganitong period wala. Kaya, normal lang yung changes, tas biglang bumaba, tas biglang tumaas. Yun yung ilalagay mo sa observations mo. So, before ka mag-submit ng report, so, meron kang observation. So, meron ka ng nag-gather na data, meron kang chart, and meron ka ding observation. So, yun yung isang ideal report na dapat sinasubmit ng isang data analyst. No, meron ka observation, hindi yung gather ka lang ng data, tapos gawan mo ng table, pivot table, tapos i-submit mo lang, tapos yung client mo pa yung mag-a-analyze. So, mas nakakatulong kung meron kang observations. At least nakikita nila na, okay, inanalyze niya yung data. O malalaman ng client mo na marunong ka magbasa ng numbers. So, I think yun lang, no? So, ito yung apat na skills na sana makatulong. Ah, and kung kailangan nyo ng more example pa ng mga basic Excel formulas or charts, paano gawin yung charts and paano siya i-analyze, please comment below kasi on my next video gagawin ko siya ng example. Okay? So, thank you so much and good night everyone. Bye.